Hi, hello guys. So welcome back po. In today's video, another gadget review na naman po ang share natin. Ito. So guys, itong si Reno F 5G ni Oppo is bagong labas lang to. It was released in January 5th of 2025 this year lang. So marami na rin nakapag-review ng phone na to like around 4 months ago, para mga ganun. So marami ng na-release na video about sa review nito. Pero may mga additional po tayo na mga i-add dun sa mga review na narinig nyo na. So, basically, ito yung box niya, guys. So, usually ganito po yung yung usual na box na ni Reno. So, Reno 13. So, marami kasi itong series si Reno 13F. Meron siyang Reno 13F 4G. So, si 4G, halos pareho lang po ni 5G. In-upgrade lang ng konti. So, ang pagkakaiba yata is yung yung processor, yung hard drive niya, yung hardware. So lahat ng meron kay 4G na nandito na kay 5G. So yun is usually na difference. And then sa price basically medyo mas mahal. So ang kagandahan nitong si Reno 13F 5G. So IP69 na siya. So ibig sabihin waterproof. And IP68 I guess yung dust proof na siya. So kung natalsikan ng mga abo na niya na ma-manage pa rin niya. So kung halimbawa accidental na nalubog niya sa nalaglag, 'di ba? So, usually sa mga sa timba or minsan sa kubeta, 'di ba? Accidental hindi natin maiwasan or sa pool. So yun, makaka-survive pa rin tong phone na to kasi so basically dinesign yun siya sa mga activities natin, sa mga ganun, 'di ba? Usually yun yung mga nangyayari, nalalaglag. So ito yung box niya. Yung usual naman na laman ng box niyan is yung charger niya, so yung phone itself, tapos kasi ngayon mga nowadays yung mga wala naman ng kasamang headphone. So nabibili niyo na rin separately. So yung yung cover niya mayroon siyang yung pinaka-free na cover. Yun po yung usual. So itong si Oppo Reno F5G is nasa ultimate mid-range level na siya or close to high high range level na ng phone. So kasi na upgraded na siya. And ang kagandahan nito is ito na yung ito siya. So may tatlong color po ito. Ito yung purple plume. So may black siya saka luminous blue, yung tatlong color nito. So basically itong phone na to guys, nasa AI series camera na siya. So isa na yun sa pinagmamalaki ni Oppo, yung AI series cam. Yun yung series nito na ni Reno. Marami na kasi ring series si Reno. So ito yung series ngayon na nilabas niya is AI series na tinatawag. So ibig sabihin ng AI series camera is napang high-tech na ng camera niya. Hindi siya camera, yung apps niya na nireno yung AI camera editor niya. So kung blurred yung camera niyo, kung nanginig kayo nung pinicturean niyo yung camera, pwede niyo pong i-edit, i-unblurred niyo, yun ang kagandahan doon. So may apat na function tong si AI editor niya. Yung isa yung reduce yung yung parang lightnings, yung ganoon, tapos yung blurred, unblurred, tapos yung deleting yung mga item na pwede kayong mag-delete AI delete. So pwede nyo i-delete, ba may katabi kayo dyan, pwede nyo tanggalin na yun siya na hindi nyo kasama. O kunyari itong na to na picture natin dito sa camera. Pwede nyo na pong i-delete nyo, mawawala na po yan. Or halimbawa yung may katabi kayo tapos for example itong kamay nyo na natakpan ng una tapos may katabi kayo. So pag dinelete nyo doon, pasama yung mga kamay. Pero dahil nga kay AI cam nito, ibabalik nyo kami, mag-generate siya ng sariling kamay. Yun ang kagandahan dito. Kung kunyari mag-edit tayo ng picture, so pupunta kayo doon sa sa edit, yan. Tapos ito pong na yan, yung part na yan yung AI. So ito yung AI editor na tinatawag, yung colored na yan. So pag click nyo yan guys, so may lalabas na apat na button diyan, yan po yung editor niya. Yan. So yung isa, enhance clarity. So pag medyo malabo, enhance niya lang clarity. Kung medyo shaky yung pagka-camera niyo, i-click lang yung clarity, tsaka yung tinatawag na unblur. So, i-unblur niya yan, lilinaw yan. And then, tapos kung gusto niyo mag-remove ng item, yan yung sinabi ko. AI eraser. So, i-erase niyo lang yan. Kung may mga extra dyan na katabi kayo or unwanted na gusto niyo tanggalin. So, pwede niyo pong And then, yung remove reflections. Kung may mga reflections, di ba, mga lightning, pwede niyo ring i-remove dun. So, yun ang kagandahan. Talagang pag ipinost niyo yung picture niyo, talagang napakaganda. Yun yung pinagmamalaki talaga dito.
And then, pagdating po sa camera, so camera naman usually yun yung mga, pag mga mid-range saka ultimate mid-range, matataas na yung camera. So yung ino nito, yung rear camera, yung sa harap na sa 50 megapixels yan na may um, 8 megapixel na autofocus, so para may focus. Tapos yung ano niya, harapan naman niya, yung selfie is 32 megapixel na siya. So isa sa pinakamagandang feature din nito ni Reno series is, especially ito ngang si 13F 5G, is yung battery nito is pinalakas talaga up to 58 or 5,800 mAh, guys. So talagang extra length ng battery life compared to yung mga previous release ni Reno, yung 5,000 mAh. So ngayon pinalakas plus 800 mAh na siya. And combined with 45 watts of fast charging Superbook. So within 30 minutes, nasa 50% na po siya. Halos sigit 50%. And then when it comes to volume, so pag in-increase yung volume nito, pag sinagad nyo sa 300% po, guys. So it was 200% dun sa mga previous na nirelease ni so, physical appearance, ito po siya. Yan. So maganda siya, para talaga siyang, alam niyo na si iPhone, si Apple. Halos pareho yung dinesign siya na parang gano'n yan. Pinakita mo yung arrangement ng camera. So ganun po siya. Tapos ay nakita niyo po yung ano niya, yung background niya. Plastic frame siya, pero pag inano niyo sa lights yung background niya, tingnan niyo parang may dahon na parang nagre-reflect yan. Ganyan po yung itsura niya. Ayan. So physically, nasa 192 grams. So hindi siya kabigatan, magaan lang siya. Tapos OS 15 na siya. So color OS 15. So upgraded. May dalawang ano to yung issue pagdating dun sa memory, kasi itong phone na to itself is 256 12 GB RAM and 256 memory. So meron din siyang 12 GB 512, mas malaki memory, medyo mas mahal. So yung nirelease ito, ang price nito nasa 21,990, around 21,000 to 23,000 pesos po. Pero I guess mabibili niyo po ito directly sa Shopee, directly sa Oppo, sa ano nito, siguro mabibili niyo lang ito less than 21,000 pesos. Pero pag bumili kayo sa mga mall, yun yung mga usual na mga prices nito. So yun nga, guys, pag bumibili man talaga tayo ng cellphone, hindi naman talaga tayo ganun kateke or high-tech para yung tingnan nyo pa yung mga type ng processor niya, ng GPU, di ba? So usually naman pag bumibili tayo ng camera, unang-una yung physical appearance pag bumibili tayo. So physical appearance, maganda siya, talagang panglaban na sa tapos siyempre may kahawig siya, di ba, na brand. Tapos yun nga, makita niyo yung color niya. Ito naman parang medyo feminine, pero may tatlong color naman niya. So yung isang luminous blue, tsaka yung black na version. Tapos, so next na tinitingnan natin pag bumibili tayo ng phone, of course, yung capability ng camera niya, di ba? Kasi siyempre, Filipino likes pictures and videos, di ba? Yun naman gusto natin mag-selfie, mag-post sa Facebook or sa social media natin na at least maganda, presentable, especially doon sa may mga business, di ba? Pag pinipicture natin yung product natin, dapat talagang maganda. At saka madaling, i-edit. Tsaka para maganda yung kalabasan, maging attractive sa customers, di ba? So, parang binebenta rin naman natin kasi sarili natin. So, ngayon sa social media and technology nowadays, yun nga. So, sumasabay na rin yung phone camera. Tapos, yung battery life, di ba? Siyempre, mas gusto natin yung mas mahabang battery life. So, ito po pinalakas, 5,800 mAh. Tapos, siyempre, pag nalobat yan, gusto nyo ma-full charge agad kasi especially we are on the go, di ba? Kailangan natin ma-charge agad yan, mamadali tayo, na kailangan natin may battery, may battery charge yung ano natin, at least 50%, di ba? So on the go. So yun nga, Superbook. So combined 58,000 mAh plus 45 watts of power wired Superbook charging. And then sa volume, pag nami-music tayo, di ba? So before it's 100% lang. Ang alam na natin 100% is pinakamataas. Ito ngayon pinalakas na 300% yung volume nito. And then may features to na sa connectivity, na kapag pare-pareho kayo ng Oppo series, meron siyang parang connectivity na parang pwede kayo mag-send ng pre. Pwede niyo makontak yung Oppo to Oppo na pre nandito po sa connectivity. Hindi pa nila pini-features pero nandito na naka-built in.
So yan nga guys, sa personal review, yun yung mga nagustuhan ko rito, yung physical appearance niya, tapos maganda hawakan, presentable, hindi naman mukhang laruan, parang ganun. Tapos camera wise, 50 megapixels, talagang maganda. And then memory wise, saka yung processor niya, yung RAM, maganda dun para pero dun sa price niya, okay na rin pero medyo medyo pricey. So sana dinagdagan pa ng mas magandang features, 'di ba? Tapos yung pa nga yung mga nagagandahan ako rito na kapag na-accidental mo na nabagsak or naalikabukan or na nalaglag sa tubig, 'di ba? Rated IP69 na siya, waterproof. Isa sa pinagmamalaki talaga nitong si Oppo Reno F is yung AI series na tinatawag nila camera AI. Kasi nga naman, yung editor niya talagang maganda. Para kang gumagamit na nito ng mga ano ng mga editor apps like katulad ng mga yung mga Canva, 'di ba? Na-edit niyo yung mga AI, mga Adobe Illustrator, Photoshop. So dito kasi nandito na eh. Hindi mo na kailangan magkaroon ng mag-edit sa Photoshop. Nandito na, i-edit niyo na lang. I-enhance niyo na lang yung picture. Pwede na kayo mag-erase, 'di ba? Katulad ng mga photo editor apps. Yun nga guys, so far yun yung mga usual features na nitong phone na to. And kung may mga tanong kayo about dito sa phone na to na kaya naman nating sagutin, mag-drop lang kayo ng yung comments nyo dyan sa baba sa comments field. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel natin, and huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe and click na rin nyo po yung bell notification para ma-notify kayo sa mga bagong mga video o review na ilalabas na. Thanks so much for watching guys. Hope to see you next time.